Yun oh, yun ang pila oh. Land Transportation Office, Marikina. For registration. Ganda ng sikat ng araw. Okay, ngayon mag-ano tayo, magre-renew tayo ng ating motor. Kasi ang expire niya sa ano pa naman, katapusan pa naman. Pero magre-renew na ako kasi ayaw kong mag-ahol. Tsaka syempre tinatansya naman natin yung schedule natin, kung kailan tayo maluwag o bakante, di ba? Hindi naman bakante pero medyo maluwag na pwede tayong mag-renew ng ating motor. Obligasyon natin yan sa ating mga motor. Taon-taon kailangan nire-renew natin yan. Shoutout muna tayo kay Ruel Jean TV. More power sa'yo and God bless. Sa pag-renew natin ng motor, kailangan i-check natin yung ilaw, yung brake light, sa handbrake, foot brake, kailangan yung ilaw niya okay. Yan, tail light, yung sa headlight, yan, kailangan lahat yan gumagana kasi in-inspection yan. Pero depende pa naman, depende naman sa LTO, depende sa branch. Kasi may na-try ako dating branch na hindi naman in-inspection yung motor ko. Pero dito kasi sa pupuntahan ko ngayon, ang alam ko nag-i-inspection talaga sila. Okay, huwag tayo magbaka sakali na makalusot para di naman tayo masyadong maabala. Kasi maabala rin naman tayo pabalik-balik. Tsaka kailangan mo rin naman talaga yan sa pang-araw-araw na ginagamit natin yung motor. Kailangan talagang maayos yung headlight natin, yung tail light, yung mga signal lights, diba? Kaya ayusin muna natin kung sakali na mayroong problema, di ba? Okay, unang kailangan natin pag paparenew natin ang motor, kailangan ipapotocopy na natin ang ating ORCR. At syempre, isama mo na rin yung 2 valid IDs para ready ka na pagpunta dun sa LTO kung saan ka magre-renew. Mahirap na kasi, isipin mo na lang, halimbawa kung nagastos natin halimbawa 1.6, tapos binaliwala mo na magpa-renew, hindi mo inaasahan biglang mayroong checkpoint, tapos nakita yung registro ng motor mo na expire, ayan lang, di ba? Magkano rin yun? Hindi ko alam kung magkano eksakto, isabihin na lang natin na 500 halimbawa, o sayang, tapos magpaparehistro ka rin naman, sabihin natin 1.6, o doon naging 2.1 na, naabala ka pa kasi pupunta ka rin naman sa LTO para makuha o matubos yung lisensya mo kasi nga natikitan ka. Kaya ganoon talaga, mas maganda talaga na i-update na natin lisensya man yan o rehistro ng motor o sasakyan, iparehistro nyo na o renew nyo na para makatipid at syempre iwas abala. Tsaka obligasyon natin yan bilang may sariling sasakyan o motor, obligasyon talaga natin yan na i-renew yung mga papeles ng ating motor o kaya sasakyan. Okay, sa ngayon magpaparehistro ako ng motor dito sa Marikina, kaya samahan nyo ako sa pagparehistro natin ng motor. At saka mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung magkano talaga yung babayaran natin, yung total na babayaran natin ngayong July 2024. Kaya samahan nyo. Dito na tayo sa Riverbank. By the way nga pala, yung LTO dito sa Marikina ay matatagpuan sa bayan, lapit sa may tulay. Doon tayo pupunta. Tingnan natin yung bugso ng tao at yung process na gagawin natin, kung mahirap ba yung process o madali lang. Okay, dito tayo sa tulay ng Marikina at pupunta tayo sa LTO. Actually yung LTO nasa banda dito yun, kaliwa. Okay, dito tayo sa JP Rizal kanto, corner dito. Pababa tayo dito, kaliwa. Kaliwa tayo dito. Yun, dito. Uy.
Yun oh, yun ang pila oh. Land Transportation Office, Marikina. Pa-registration. Oh, boss. Ano na po kayo sa mga condition? Ah, wala pa. Wala pa. Oo. Insurance po. Ito po tayo. Wala pa din. Park nyo dyan sa susunod na mga. Ding dong. Meron po ako ng ORCR, sir. Sige, magkano yun sa ano yan? Sa... PL? ang tawag dito, yung... insurance, magkano? Insurance? Pare-parehas lang po kung ano yung dati sa Sunbridge. Sunbridge din. Okay. Asa po yung ORCR? Sige, ano mo ako? Tapos assist ko na lang po kayo sa Sumukami. Sige. Sa Okay, inyo po nasa ang likod. pangalan niya, sir? Oo. Iyan ko lang, park ko lang ng ayos. Sige, sir. Ito lang po. Ito lang, okay lang dito. Kasi pagka nag-park kayo, aalis din tayo sa Sumukami. Hindi kailangan ko lang yung Xerox ng ORCR. Okay. Sige. Sa likod kasi, wait lang. Yung sa ID, Pero po ako na license. Ay, kukunin nyo na rin yung card nyo. hindi. Ngayon. Yeah. Okay lang. Ano po nakapangalan to? Oo. Okay, wait lang po ah. Sa akin na. Okay. Hit, may nag-assist agad sa atin. Actually, pwede naman na diretso ka na. Kaso lang, yun. Magandang loob siya. At okay lang naman. 600 na ano nyo yun ha? 600 yung ang tawag dun, insurance 600. Okay, mas nakamura ako ngayon. Dito tayo sa RBS Insurance Services. Okay, ngayon na pwede ko masabi na mas napadali kasi may nag-assist. Pwede naman di kayo magpa-assist eh. Actually last year di naman ako nagpa-assist. Pero ngayon okay lang, feel ko naman na magpa-assist. Tsaka mas nakamura ako eh. 650 last year eh. Nung mano-mano ako eh. 650 yung insurance. Ngayon, naging 600. O, diba? Di nakamura ng 50 pesos. Pangkapi na rin yun. Hindi po 600. Ito ba? Ito sir oh. Di ba ito boss, dalawa dito yung paanuhan? Yung smoke emission dito dalawa? Oo, yung guava, dito ka pumunta sa guava. Guava. Diba pagpasok mo dyan? Oh, labas dyan. Kaliwa. Diretso. Kaliwa. Nakita mo yung maraming ano, dumiretso ka dun sa may pinaka park mo agad, tapos dumiretso ka dun, lalagyan ko na lang ng sulat to para mabilis. Okay, sige. Okay, tingnan natin kung late. Sa totoo ngayon lang ako nagpa-assist ng ganito. Hindi nyo po mismo dun, nasa yung tao dun. Okay. Pasok nyo dun, yung may tao po dun mismo, yung pinaka receiving area po. Okay. Yung pinabigay ni Ian. Iyan. Opo. Okay. Then, tapos pagkatapos ka na, text mo ako dito ha. Okay. Dito lang yun. Yung una yun, di ba? Opo. Yung unang anuhan. Pagkaliko nyo po dyan, nakita nyo kahit marami po yun, tsagain nyo lang po. Guava yung pangalan nun? Opo, guava. Sabihin nyo, pinapunta po kayo ni Ian ha. Okay po, thank you. Okay. Okay, diyan ka muna. Let's go. Punta tayo sa smoke emission. Guava. O siya nga, guava nga. Okay, dito tayo sa guava emission. Ayaw. Sige, dito tayo sa Guava Emission Testing Center. Maghintay lang tayo ng lalabas, tapos ipapasok natin tong motor natin. Basta isang ka mo dito. Huwag mong yan sa sidewalk ha, para hindi ka Okay, okay. gusto mo doon sa kabila. Okay lang. Dito. Ano lang sundan mo yung nakalagit. Okay, sige. Ngayon ipapasa na natin ang ORCR, yung photocopy, at saka yung insurance.
dito sa emission center. Naalala ko nga pala, pwede kayong kumuha ng insurance sa Cebuana. Kung may oras kayo, doon na lang kayo kumuha kasi mas makakamura kayo doon. Kung di ako nagkakamali, 450 lang yan. O malaki rin yung matitipid kung sakali na doon ka kukuha ng insurance. Hindi lang ako nakakuha, nalimutan ko ngayon ko lang naalala. Ngayon naman pipila tayo para submit dito sa LTO yung insurance o RCR tsaka yung sa emission. Tara na, pipila na tayo. Let's go! Okay, dito natin i-submit yung papers natin, yung ORCR, insurance, tsaka yung emission. Hintayin na lang natin na tawagin ang pangalan natin at sasamahan tayo ng inspector para i-inspection ang ating motor. Pagkatapos ma-inspection ng inspector ang ating motor, kailangan picturean ang inspector katabi ng ating motor. Patuloy na inspection na ito at kailangan natin itong ipaprint para dalhin sa next step sa loob mismo ng LTO. Let's go! Umpisa na natin ang pila. Okay, banda dito, malapit na tayo sa katotohanan. Makapasok na tayo. Yun, nakapasok din. Dito i-submit natin yung mga papers natin at iintayin natin na tawagin tayo sa Windows 8. Ngayon tinawag na tayo sa Windows 8 sa cashier at magbabayad na tayo ng 388. Thank you po. Pagkabayad ko nga sa cashier ay nakuha ko agad ang ORCR. Kaya ito, palabas na tayo. Thank you. Ang mga binayaran natin ngayon, 600 sa insurance, 500 sa emission, sa cashier naman ay 388. Rin ako ng 150 kay Sir Ian. Sir, thank you. Dumating ako dito kanina sa LTO ng mga 8:30 at nakuha ko yung ORCR bago mag alas 12. Medyo natagalan lang ako sa smoke emission kasi mahaba yung pila. Pero pangkalahatan, okay lang naman. Medyo mabilis naman. Para sa akin lang, pwede na. Sa ngayon hanggang dito muna tayo. At sana kahit papano ay nakatulong at nagustuhan nyo ang video ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.